ng Dagupan? At ilan na po ba yung pong mga nasa evacuation center, ilan pong mga barangay na ang apektado? At kamusta na po ang ating pong syudad sa kanya pong paglilibot po mga kabombo? At ilamin yan kay Bombo Oliver Dacuma sa Bombo Oliver. Kamusta ka at ano ang makalagay ngayon diyan mismo sa may downtown area ng ating syudad ng Dagupan? Yeah, Bombo Prami, magandang umaga sa magandang umaga sa ating viewers and listeners na mga Bombo Handay Big Time. Live na live tayo dito pa rin sa downtown area at kung mapapansin natin, no, talagang napakataas pa rin, no, itong tubig at inaasahan nga kanina, no, na 8:16 ng umaga ay talagang tataas pa ito ng nasa 4.33, no, ng meters ng nasabing itong tubig baho, itong high tide natin. At sinabayan pa Bombo Prami, no, nitong pag-ulan sa mga oras na ito. Hindi naman gaanong malakas pero talagang nakakaranas pa rin ng pag-ulan. Dulot yan nitong bagyo, no, na naranasan na dito sa ating loob ng ating bansa, itong bagyong Dante, no, Bombo Prami. At syempre, dito sa ating kinaroroonan, talagang patuloy pa rin itong ating mga mamimili at syempre, yung mga vendors natin na nakikipagsapalaran, no, dito sa kanilang area, lalo na dito sa Magsaysay Fishport. Mayroon tayong mga nakausap, mga na-interviews dito sa nasabing lugar. At unahin natin, Bombo Prami, itong lagay, no, ng mga presyuhan o itong mga tendera ng gulay at prutas sa Bombo Prami, dahil nakausap natin si Ma'am Mariche Rojas kung saan ay yung ilang mga prutas nito talagang nasisira na, no, yung ilang mga prutas at mga gulay kung saan ay nagbagsak na siya ng ilang mga presyo dahil gaya na lamang ng kamatis, no, na nasa 40 pesos itong presyo niya, ngunit ngayon nasa 25 na lamang dahil nasisira na nga itong ibang mga kamatis, habang itong mangga, no, na nasa 120 to 130 ngayon pwede na nang ibenta ng 70 pesos. Samantalang itong avocado naman ay talagang binaba na rin niya ang presyo. Yung mga ilang mga ganitong mga sitwasyon talagang kailangan upang sa ganun ay magkaroon, no, ng balik kita, no, itong ating mga vendors natin dito sa Dagupan City. Siyempre talagang lubog na lubog sa baha itong parte ng kanyang paninda at siyempre napasukan na din itong kanyang pwesto. Ating pakinggan itong naging panayam kay Ma'am Mariche Rojas patungkol dito. Ako po si Mariche Rojas, nakatira sa San Carlos City. Grabe, ang hina ng bentahan. Hindi na yun nasisira yung mga paninda ko kasi talagang may ang bentahan talaga. Ano oras kayo nagbukas, ma'am? Hindi kami nagsasara? 24/7 kami nakaroon. Sa San Carlos po kasi hindi binabaha doon. Kaya okay doon, kaya lang wala naman kami pwesto doon. Dito talaga kami nagtitinda. Napakaina ng bentahan, nasisiraan kami ng paninda, ang laki nang nalulugi sa amin. Opo. Yung butak tinanggal ko na kasi napasukan na ng tubig. Bali, yun talagang permanente na yung baha, nasa 2 days na, pang 3 days na ngayon. So, anong ginagawa niyo, ma'am, para hindi din masira yung ibang mga paninda? Binabagsak na namin ang presyo. Tulad ng anong mga paninda niyo yung binabagsak? Yung mangga, ang mahal ng punan ngayon ng mangga, pero minsan binibigay na namin ng 70, 60, ganun. Pero anong talaga yung presyo? Nasa 120, 130. Yung mga kamatis niyo? Opo, yung kamatis din namin nasisira. Imbis na 40 ang benta namin, binibenta ko na ng 25. Yung talong din? Opo. Tapos yung sibuyas na parang Opo, nababasa sila. Ang mahal pa naman ang puhunan ng sibuyas, 1,000 na. tapos may ugat na. Opo. Pati nga yung talong, 1,000 ng punan nito. Wala, lugi kami. Ilang days na. Hindi kayo nagsasara dito? Hindi po. Sayang di pagbibintahan. Ako po si Mariche Rojas. At yan nga, Bombo Prami, itong nagipad natin kay Ma'am Mariche Rojas, ang vendor ng gulay at prutas dito sa may harapan, no, ng Magsaysay Public Market. Samantala, nakausap din natin dahil bukod sa mga gulay at prutas ay may mga nagtitinda din ng mga dry goods kahit na talagang ganito ang sitwasyon, may mga dry goods pa rin dito sa Magsaysay. At nakausap natin si Ma'am Trixie Torio, no, patungkol dito kung saan kapag nabasa kasi itong dry goods niya matatawag ng wet goods, no. Ito yung kahit ganito yung sitwasyon, talagang nagkakaroon pa rin siya ng masayahing aura, no, itong si Ma'am Trixie. At talagang patuloy ang pagtutok nila sa pagbabantay sa kanilang mga panindang dry goods upang sa ngayon ay hindi mabasa. Kasi kung mabasa ito, Bombo Prami, talagang malulugi sila at mangangamoy itong kanilang mga panindang dry goods. At syempre, meron na ding mga nabasa
na mga paninda nila, hindi yung mga dibote, lalo na yung mga bagoong at iba pang mga paninda. Kaya ang tinututukan nila ngayon itong mga dry goods nila na hindi na ah, At yan po mga kabombo, ating pong alamin mamaya dahil biglang nawala po ang ating pong linya ng komunikasyon si Bombo Oliver Dacumo, singgil nga po sa mga ganapan na dyan mismo sa may syudad po ng Dagupan. At isa nga po sa mga naging apektado po dito ay ang mga tendera, mga kabombo. At panda rin po sa mga establishment, di ba, sarado po ngayon yung po mga establishment. Parang nangyari po nga ghost town di ba? Ang ating naman pong syudad po ng Dagupan dahil nga po dito po sa pagbaha na dulot nga po ng pag-apaw ng Silocalan River, mataas po na level ng tubig po nito, and then ito nga po nga di ba, ito po nga pag-ulan-ulan and then samahan pa po ng high tide. Pero binabanggit magkabombo no, na mas mataas pa po ito sa araw po ng bukas. Nako, perwisyo na naman po yan sa po mga kababayan. Lalo na po, at ang kinakailangan di bota kundi jumpsuit na lamang po. Di ba yung overall na hanggang taas, hanggang dibdib, yung atin naman pong gagamitin para lamang po tayo ay makalusong sa tubig bahan na mataas. Dahil kinakailangan po natin, parang tayo, kinakailangan po natin magtrabaho. Gusto po natin na wag magtrabaho. Pero wala ito yung call po natin pag ganito pong mga sitwasyon mas lalo po tayong kinakailangan po para magbigay ng mga impormasyon at hindi lang impormasyon kundi mga kinakailangan na mga data para ito naman po ay ating po maging sandigan or ito ay maging kalaman po natin sa atin naman po paghahanda mga kabombo. Kaya yan po no, mamaya ating po babalikan natin kasamahan na si Bombo Oliver Dacumos. Hinggil nga po dito sa usapin po natin at sa mga report na ating pong nakukuha dahil alam naman po natin mga kabombo, sa ganito pong panahon, diba? Sa ganito pong panahon, ang ating naman pong mga opisyales ay busy-busy po sa kanilang pong mga ginagawa pong pagre-rescue. Ginagawa po ngayon na mga pag-uusap, meeting para po malaman ang mga senaryo din naman po sa siyudad ng Dagupan. Pero ito sa mga taga-Dagupan at sa mga papasok sa Dagupan City, ito po ang inyong pong mga iwasan. Lalo po kapag mga light vehicles ang inyong pong gamit. Ano po bang ibig sabihin po nito? Yung pong mga maliliit po na mga sakyan. Ito pong mga tricycle. Ito naman pong mga motor at mga e-bikes ay wag na po yung daanan po. Not passable to light vehicles. Ito pong Mayumbo Caranglan Road, ang A.B. Fernandez Avenue to Burgos Street or Burgos Extension, ang Zamora Extension, ang Kalmay Carael Road, pati rin po ang University of Luzon sa Perez Boulevard at sa may portion po ng Old Venetian Road sa may Uni Oil or sa may PhilHealth. So yan po as of 8:25 AM ngayong araw po nito, ayon po yan sa CDRRMO at sa PharmC. Pero ating balikan si Bombo Oliver Dacumos para po sa mga iba pang mga detalye. Bombo Oliver, please come back. Marami tayo nagbabalik dito sa ating pagtutok dito pa rin sa nararanasang pagbaha dito sa Dagupan City. At gaya na ating nababanggit kanina, itong bukod sa mga gulay, prutas, sa mga paninda dito sa Magsaysay market, ay atin ding nakausap na itong nagtitinda ng dry goods. At ito talagang matumal itong panindahan ng dry goods sa mga ganitong mga sitwasyon. Ngunit ang ginagawa na lamang nila pagbabantay upang sa ganoon hindi sila masirahan at mas lalo pang malugi itong kanilang mga paninda dito sa nasabing lugar. Nakausap natin si Ma'am Trixie Torrio patungkol nga dito. At yung ilan din sa mga paninda ng bukod sa itong dry goods ay meron ding ilang mga paninda lalo na yung boneless bangus na nagbaba na din ng ilang presyo. Ngunit ang binaba lang naman nasa 10 pesos upang sa ganoon ay talagang makapagbenta pa rin sila kahit mga ganito itong sitwasyon. Actually, dito sa loob ng Magsaysay, talagang medyo mataas na itong tubig at nasa 2 araw na din silang nakakaranas ng pagtaas ng tubig sa mga ganitong mga sitwasyon na Bombo Promise. So ngayon, mas mataas umano itong ganitong
oras, no? At inaasahan na sa mga susunod pang mga oras ay medyo huhupa, no? Itong nasabing tubig ba. Ating pakinggan ang naging panayam kay Ma'am Trixie Torio patungkol dito. Ako si Trexie ng Dagupan. Okay lang naman, yung mga paninda okay lang. Pero yung sitwasyon dito sa panindahan namin, hindi okay, lalo na sa baha. Tingnan mo naman, sobrang lalim. Hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung mga stocks, lalo na sa mga dry. Kasi pag nabasa yan, hindi na siya dry, wet na siya, no? Kaya kailangan natin itaas. Paano mo itataas kung yung pisto mo mismo nalapasukan na? O biruhin mo yan, ang taas na ng one dito, tinaas na nila. Tapos, sa sobrang taas nila, may nagpataas. Kaya wala na. Dito rin kasi ang daan ng tubig, kahit anong gawin mo, dito din dadaan. Kaya, be safe na lang. Be safe para palang kung sakita, huwag mo nang isipin nga ngayon kasi sa ngayong kung ganito mga dry fish, mahina, lalo na baha. Oo. So, kaya kung yung iisipin mo yung kita, lugi, wala silang kita. Kumbaga, isipin mo na lang, bantayan mo na lang yung pwesto nila para sa pakabuti, kaya maayos yung mga kuwan nila para hindi mabasa, ganun. Kahit ano man kasing gawin mo, mababasa talaga, pasok na. May mga nabasa na po ba, nasira na? Wala pa namang sira, pero nabasa meron na yung mga bote. Na bagoong, ganun, yung mga kahon-kahon, syempre, hindi mo naman maiakyat yan. Okay lang naman, tabuti lang naman siya. Kaya walang problema. Pero yung daing, sana, hopefully, hindi na tumaas yung tubig para naman hindi na masayang yung mga paninda namin. Kasi mga Kasi, amoy na yun. oo. Kasi pag nabasa yan, alam mo na yan. Oo. Amoy. At yan nga yung naging panayam natin kay Ma'am Trixie Torio, ang vendor ng dry goods dito sa Magsaysay Fishport. Samantala atin ding tinutukan at pinuntahan itong mga motorboat at mga pasahero, no, dito sa mga barangay kasi yung itong mga motorboat ang siniserbisyo ang mga barangay nito sa Lapingaw, Carael, Lumboy at Kalmay, Bombo Frami. Kaya ito, meron na ding mga sumasakay na mga pasahero, no, dito sa ngayong oras na ito. At itong biyahe nitong mga motorboat natin dito sa nasabing area sa Magsaysay ay alas 4 pa lang talagang nandito na yung ilang mga driver, no, ng mga motorboat dahil maaga-aga yung ilang mga individual, mga residente na nagtatrabaho, no, dito sa Magsaysay, lalo na yung mga vendors ng mga isda. At ito naman ay hanggang alas 7 ng gabi, yung pinakahuling biyahe ng motorboat kung saan natin itong pasahero, si Ma'am Carlot Daantos, na kung saan talagang yung pamasahe nila ay nasa 25 pesos kapag 10 itong mga sasakay, habang kapag arkila naman itong motorboat talagang mahal, nasa 250 pesos hanggang 300 pesos Bombo Frami. At yung ilan naman talagang ang nagiging problema kapag ganitong sumasakay sila sa motorboat, itong malakas na agos, lalo na itong Pantal River. At itong pagbabahagi din ni Ma'am Charlotte na sa kanilang barangay ay talagang mataas ang tubig, dala na din ng tubig sa dagat at syempre itong pag-uulan at napasukan na din, no, yung kanyang tahanan. Kaya araw-araw silang nalilimas, no, ng tubig baha sa kanilang barangay o sa kanilang bahay. Ating pakinggan ang naging panayam kay Ma'am Charlotte Daantos. Nakakatakot dumaan dahil malakas ang agos. So, tapos pag umuulan, nakakatakot. Basang-basa ako dito. Pero anong trabaho niyo dito na Nagtitinda nga ako ng bawas dito eh. Kaso hindi ako nakapagtinda. Nakakatakot pag gabing dadang ka sa gabi. Maagos. Hindi ako pinagtitinda ng anak ko. Ma'am, kapag ganito gumagabi at tagulan, anong oras kayo nakabalik sa Minsan alas 5 ganyan. Kasi nakakatakot kaya maaga kami umuwi. hindi nyo na ng gabi? Hindi na. Mamaya tumupog yung motorboat. At tulad ngayon, namalingki lang ako dyan. Nuwi na ako agad. Ma'am, yung ilan yung sakay ng bawat bangka?
Bali, 10 sana yan. Ngayon, pag kumisan, kakunti kami, magbibigay na kami ng 50 na lang para maano yung yung alis ka agad. Pero Nay, kapag solo nyo, magkano isa? 250. Pag arkelahin mo yan, 250, 300, 250. Pero pag 10 kayo, Igba 25. ano yung presyo? Pag nagmamadali kami, kung magpilampal sa eros kami, hati-hati na lang. Tig 40, ganyan, tig 35. Pero pag talagang wala, gusto, nagmamadali ka, 250. Pero sa sitwasyon sa Salapingaw na, kamusta ngayon? Bakang. Nabab Araw-araw kami naglilimas ng bahay. Katulad kahapon, naglimas kami. Buong bahay ko, nabaha. Ngayon na naman, pagdating ko doon, maglilimas na naman kami, mag-ano kami ng At yan yung naging panayam natin kay Ma'am Charlotte Daantos, ang residente dyan sa barangay Salapingaw, kung saan pauwi na nga siya, no? Nagaling dito sa Magsaysay upang kumuha at mamili ng kanyang kanilang gagamitin sa kanilang tahanan. At para sa lagay pa rin, no, dito sa downtown area, hindi na madaanan itong nasabing lugar kahit pa mga jeep, kasi kanina alas 6 talaga, alas 7, maaari pang daanan ito ng jeep. Ngunit ngayon, Bombo Frami, talagang ito na yung pinaka-peak ng high tide dito sa ating kinaroroonan. At yung ilan sa ating mga mamimili talagang namumroblema na kung saan sila pwedeng pumunta at kung saan sila pwedeng sumakay sa mga sasakyan natin, no, dito sa mga papuntang Bunuan Giset, papuntang Santa Barbara at itong ilang mga daanan papuntang Calasiao. At maging mga bus, wala nating dumadaan dito, Bombo Frami, sa may downtown area dahil sa taas ng tubig. Actually, nakalahati nga itong gulong, no, ng mga sasakyan at marami ding mga naglulutangan, no, ng mga basura ngayong oras na ito dito sa ating kinaroroonan, Bombo Frami. Alright, Bombo and Frami. sa ngayon, Bombo Oliver, nakapunta ka na ba sa CDRRMO para sa mga updates hinggil nga dito sa pagbaha na ito dahil mamayang alas 10 ng umaga ay magkukonvene na ito nga mga councilors para magkaroon ng special session to declare state of calamity sa Dagupan City dahil yan ang kahilingan naman ng alkalde na si Mayor Belen Fernandez? So far, Bombo Frami, ay hindi pa tayo nakarating ngayon sa CDRRMO at kukuha tayo ng iba pang mga update at tututukan din natin itong kaganapan dito sa Sangguniang Bayan sa pagdeklara, if ever man, itong state of calamity at yung mga iba pang mga daraanan at mga pwedeng madaan ng lugar ay atin ding kakamustahin dito nga sa CDRRMO, maging sa pagtutok din ng ating mga public order and safety officers dito sa Dagupan City, Bombo Frami. Alright, and with that, ingat kayo dyan, Bombo Oliver. At ito nga, talagang mataas na itong tubig baha dito sa lingis syudad ng Dagupan sa mga low-lying barangay. At hindi lang yan, pati rin po sa ating downtown area. At dito mismo sa Bunuan Giset, ay talagang mataas na itong tubig baha, Bombo Oliver. Ingat kayo. Yes, Bombo Frami, at yan itong ating latest update dito sa downtown area sa ating mga vendors at mga mamimili, ganun din ang mga residente ng Dagupan City. Ito si Bombo Oliver Dacumus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!